Sige mga tao, hindi naman kontrobersya na sabihin na kapag nag-angkat ka ng mga tao mula sa ikatlong mundo, ilalagay mo sa panganib na maging ikatlong mundo rin ang bansa mo. Sa totoo lang, nauuwi ka talagang maging ikatlong mundo. Nung nakaraang linggo, ipinakita ko sa inyo ang video ng mga British-Pakistani na ipinanganak at lumaki sa Britanya kung paano nila ginagawa ang mga gawain ng ikatlong mundo, tulad ng babaeng ito. Iniimbestigahan namin ang mga tagapayo sa imigrasyon na humihikayat sa mga migrante na dayain ang sistema ng asylum. Ipinakita ko sa inyong video kung saan ang mga lalaking Pakistani na hindi bakla ay pinagpapanggap ng mga abogadong British-Pakistani na bakla. Tutulungan ka nila sa iyong aplikasyon ng visa sa iyong kaso ng asylum. Pakinggan mo ang mga lalaking ito. Marami raw sa mga dumalo sa pagpupulong ay hindi talaga bakla ayon sa mga nakausap ng aming undercover reporter. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala pang 1% sa kanila ang bakla. Alam mo ba kung ilang porsyento yon? 0.01%. Kaya korupsyon yan. Hindi talaga sila bakla. Nagkukunyari lang para maaprubahan ng asylum case nila. Habang nangyayari ito, titira sila sa mga hotel o pabahay mula sa gobyerno na pinopondohan ng mga nagbabayad ng buwis sa Britanya. Kung akala mong sa Britanya lang ito nangyayari, nagkakamali ka. Tingnan mo ang bagong nakakagulat na ulat. Isang Indianong ahente ng migrasyon ay pinagbawalan dahil sa pagsisinungaling sa mga aplikasyon ng visa. Sinabi ko na ito dati, mahirap talagang baguhin ang nakasanayan. Ang mga gawi ng mga bansa sa ikatlong daigdig ay hindi basta-basta nawawala. Kahit ipinanganak at lumaki ka sa isang bansang maunlad, hindi agad nawawala ang mga gawi na iyon. Ito ang dahilan kung bakit nakikita natin ang mga Pakistani na ikalawa at ikatlong henerasyon. Nagkakalat sila na parang mga Pakistani na unang henerasyon o parang nakatira sila sa isang baryo sa Pakistan. Wala silang pakialam. Nakita rin ito sa Indian, Bengali at Aprikano. Habang dumarami ang pumapasok na ganitong tao, tumataas ang porsyento ng lumalabag. Tingnan mo ang babaeng ito. Isang Indian migration agent na tumutulong magdala ng libu-libong imigrante taon-taon. Malamang nakapagpasok siya ng mga 5, 6 o 10,000 Indian sa Australia gamit ang kahina-hinalang aplikasyon sa loob ng mga taon. Ngayon, nahuli na siya. Alam mo ba kung anong nangyari? Nawalan siya ng lisensya sa Australia ng 5 taon dahil sa sunod-sunod na paglabag. Hindi lang isa, katulad ng babaeng ipinakita ko sa iyo kanina sa Britain. Ang modus niya ay, "Uy, gusto mo naka-asylum sa UK? Magpanggap ka lang na bakla, kami bahala sa iba." May listahan ng mga paglabag. Di ko alam, alamin natin. Si Vinit Korchada, na nagtrabaho sa Sydney-based na Royal Migration Education Consultants, ay kinansela ang kanyang rehistro ng 5 taon noong nakaraang buwan matapos ang investigasyon sa kanyang asal ng Office of the Migration Agents Registration Authority o OMARA. Si Chada, na naging migration agent noong 2016, ay nagdala ng libu-libong imigrante bawat taon. Karamihan mula India. Alam ko yan. Kapag may Pakistani na pumunta sa Australia at gusto niya ng immigration lawyer sa hindi malamang dahilan, palagi silang pumupunta sa Pakistani na abogado. Ganon din sa mga Indian. Ang immigration lawyer ko, hindi ko alam kung pwede kong banggitin ang pangalan niya. Isa siyang Aussie. Hindi ko alam kung bakit. Palagi akong pumipili ng Aussie. Alam ko kasing wala akong gagawing kalokohan. Tingnan ko lang kung nandyan pa siya. Oo, nandyan pa. Ang pangalan niya ay Karina Ford Immigration Lawyers. Si Futsu pa rin yun. Magaling at siya naging ahente ko sa imigrasyon. Isang kahanga-hangang Australianong babae na hindi gumagawa ng masama at tutulong sa pag-aayos ng papeles mo. Ganon dapat. Kung iniisip mong susunod sa parehong pamantayan ng isang tao mula sa third world na bansa, isa kang hangal. Pasensya na. Naiintindihan ko. Kung kukuha ka ng tao mula ibang kultura, paano ka magdidiskrimina? Hindi mo pwedeng ituring bawat Indiano o Pakistani na pinaghihinalaan. Hindi tama yon. Kung hindi, magmumukhang institusyonal na rasismo o matinding pagtatangi ito. Napakasimple lang ng solusyon. Huwag magdala ng daan-daang libong tao mula sa ibang kultura. Yan lang ang solusyon, mga pare. Bilang kayo mangging lalaki, sinasabi ko ito. Si Chada, unang nagparehistro, ay naimbestigahan matapos suriin ni Omara ang visa applications. Isinumitin niya ito sa Department of Home Affairs at binanggit ang mga alalahanin ng opisina sa desisyon. Nalaman ni Omara na hindi idineklara ni Chada ang tulong sa imigrasyon, kaya nabigo siyang sumunod sa batas. Nagbigay siya ng mali at mapanlin lang na impormasyon sa kliyente gaya ng, "Uy, kung gagawin mo ito, mas mataas ang tsansa mong maaprubahan." Gumawa siya ng mali at mapanlin lang ng mga pahayag bilang suporta sa mga aplikasyon at para sa home affairs, kahit alam niyang mali ang mga ito. Napagdesisyonan ni Omara na si Chada ay walang integridad. O kung hindi man,
ay hindi karapat-dapat na magbigay ng tulong sa imigrasyon. Ngayon, gusto kong malaman kung anong mangyayari sa libu-libong tao na naaprubahan dahil sa tulong niya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Ilan sa kanilang nandito sa maling dahilan? 10,000 sila. Alam ko yan. Alam mo bakit? Dahil alam ko kung paano gumagana ang mga lipunan ng mga Indian at Pakistani. Kung sasabihin ng gobyerno ng Australia, "Oye, gusto namin ng referral letter mula sa dati mong employer na nagsasabing nagtrabaho ka sa kumpanyang ito ng ganitong katagal at ito ang iyong sahod." Alam niya, kaya siya na ang gagawa ng sulat at ibibigay sa'yo. Tapos siya pa magsiset up ng number ng kaibigan niya. Kung gusto ninyong i-verify, tawagan ninyong numerong yon. Sasagutin ng kaibigan niya at sasabihing, "Oo sir, nagtrabaho siya sa akin ng 10 taon. Maayos lahat dito sir." Sige, tapos na ang trabaho. Approve na ang visa. Ganun lang kasimple. Noon, napakahirap niya nung panahon ko. Talagang mahirap dati. Ako, sa hindi ko malamang dahilan, inakala ko na pareho pa rin ang mga pamantayan na meron kami nung unang bahagi ng dekada, 2000 hanggang ngayon. Pero malinaw na hindi na ganon. Nagkulang sila at may tsorya kung bakit. Kaya hindi lang silang may kasalanan. Parang nahumaling ang gobyerno at mga universidad sa Australia sa bayad ng international students kahit di malinaw ang dahilan. Nagbayad ako ng halos $50,000 para sa matrikula ko sa universidad. Okay lang, malaking pribileyo naman. Hindi ako nagrereklamo. At dahil doon, nagkaroon ako ng pagkakataon na maging isang mamamayan ng Australia na siyang pinakamalaking tagumpay sa buhay ko. Pero kapag nagdala ka ng 10,000 international students, malaking pera ang pumapasok sa Australia. At hulaan mo kung ano. Patuloy lumalawak ang mga universidad sa Australia at dinaragdagan ng kwota ng international students kapinsalaan ng mga lokal nating estudyante. Habang dumarami ang international students, nababawasan ang slots para sa mga anak natin sa universidad. Ewan ko, ayokong tawagin itong korupsyon. Natural lang siguro na nabubulok ang mga bagay at proseso sa paglipas ng panahon. Kaya kailangan talaga ng radikal na solusyon. Sige, mawawala ang $50 bilyong kung babawasan ang pagtanggap ng international students. Mawawala sa atin ang $50 bilyong. Alam mo ba? Para sa pagkakaisa ng lipunan sa Australia, tatanggapin natin ang gastos na yan at mag-i-invest sa ibang larangan para mabawi ang $50 bilyong. Hinugot ko lang talaga ang numerong yan mula sa wala. Hindi ko alam kung ano talaga ang totoong numero pero kung ano man yon ang dapat gawin. Kung isa kang politiko na iniisip lang ang susunod na halalan, hindi mo gagawin yan. Parang, uy, $50 bilyong, ano gagawin natin? Kailangang bawasan ng pondo sa Medicare at iba pa. Alam mo, si Anthony Albanese, bilang politikong labor, ay naniniwala sa paggastos ng pera. Ang mga taong ito ay basta gumagastos. Walang ideya paano palaguin ang yaman. Ngunit naniniwalang dapat patuloy ibahagi ito sa mas maraming tao. Ganyan ang sosyalismo. Hindi ito kailanman gumagana. Hindi ito kailanman gagana. Kaya kung mag-aangkat ka ng mga tao mula sa ikatlong mundo, magiging ikatlong mundo ka rin. Ipinakita ko na sa iyo ang video na ito sa huli kong video. Panurin mo ito. Tingnan mo ang nangyayari sa isang bansang iniwan ng mga nagtayo nito at ibinigay sa mga hindi naman nagtayo. Ito ang Durban. Ganito ang kinabukasan ng Australia. Tingnan mo, Sydney ito. Wala kang makikitang kahit isang Aussie. Wala kayong makikitang kahit isang Aussie dito mga pare. Hindi ko sinisisi ang mga taong ito. Ibig kong sabihin, nandito sila para pagandahin ang buhay nila. Ginagawa lang nila ang dapat nilang gawin. Ibig sabihin, mamuhay ayon sa sarili nilang mga pagpapahalaga, ayon sa sarili nilang kultura. Mayroon silang katapatan sa kanilang kultura. Nandito sila bilang mga migranteng pang-ekonomiya. Pero kapag nakapag-settle na sila, unahin nila ang sarili nilang interes. At ang mga interes na yon ay hindi tumutugma sa interes ng mga Australiano. Iba ang interes ng lipunang Australiano kumpara sa mga taong ito. Pasensya na. Napakalino na ngayon, kaya parang hindi nakakaiba sabihin ng halatang halata na. Ganun talaga. Anggapin mo na lang. At unti-unting mamatay o tumayo, magsalita. Hindi. Ayaw namin ito. Pasensya na. Ayaw namin ito. Ayaw namin ng ganitong kalokohang pang-ikatlong mundo. Bakit mali sabihin yon?